Mga bansa na walang buwis o tax? Posible pala yon? Maraming bansa ang kumukuha ng malaking bahagi ng kita ng mga mamamayan sa pamamagitan ng buwis o tinatawag na tax. Pero alam mo bang may mga iilang bansa sa mundo na walang pinapataw na tax sa mga mamamayan nito? Tama ang iyong narinig. Ang mga bansang ito ay mayroong natatanging sistema at siyang nagpapatunay na hindi kailangan ng kaliwat ka ng tax para lamang umunlad at maging maganda ang kanilang ekonomiya. Kaya naman sa videong ito ay ating aalamin ang 5 bansang walang tax o buwis. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 5. Bahamas. Isang bansang madalas iniuugnay sa bakasyon, beaches at island life. Pero bukod sa pagiging tourist paradise, isa rin itong bansa na walang income tax. Para sa marami, parang imposible kung iisipin kung paano nabubuhay ang isang bansa nang hindi kinakaltasan ang sahod ng mga tao. Pero sa Bahamas, bagamat maliit lang ang bansang ito, ay nagawa nila itong posible. Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Bahamas ay turismo. Taon-taon, milyong-milyong turista ang pumupunta rito at dito pa lang ay sapat na ang pumapasok na pera sa gobyerno. Bukod dito, malakas din ang offshore banking at real estate investments ng mga dayuhan. Sa halip na buwisan ang kita ng mga mamamayan, kumikita ang estado sa import duties, tourism-related fees, at bayarin sa mga ari-arian mula sa mga investors. Sa pamumuhay, tahimik at relax ang lifestyle sa Bahamas. Hindi kasing bilis ng buhay sa mga malalaking syudad. Pero sa kabila nito, dahil karamihan ng produkto ay inaangkat mula sa ibang bansa, mas mahal ang bilihin kumpara sa ibang lugar. Gayunpaman, para sa mga may online business, retirees o remote workers, nagiging attractive ang Bahamas dahil buo nilang natatanggap ang kanilang kita na walang tax na kinakaltas. Ngunit ang ekonomiya ng Bahamas ay sensitibo sa turismo. Kapag humina ang global travel, malaki ang nagiging epekto nito sa bansa. Pero sa kabila nito, nananatili itong isang halimbawa ng bansang umaasa sa ganda ng kalikasan at international money flow imbes na patawan ng buwis ang mga mamamayan nito. Mapapasana all ka na lang talaga. Number 4. Bermuda. Pang-apat naman ay ang bansang Bermuda. Isang maliit na isla na madalas na pagkakamalang bahagi ng Caribbean pero mas malapit sa Estados Unidos. Maliit man ang bansa, isa ito sa mga may pinakamataas na cost of living sa buong mundo, ngunit gayunpaman, wala rin silang income tax dito. Ang sikreto ng Bermuda ay nasa kanilang specialization. Kilala ang bansa bilang isang global hub ng insurance at reinsurance companies. Maraming malalaking kumpanya sa buong mundo ang nagtatayo ng headquarters dito dahil sa paborableng tax laws. Hindi direktang kinukuha sa sahod ng mga individual ang buwis, kundi sa mga employers, import duties, at mga business fees. Dahil dito, mataas ang sahod sa Bermuda, lalo na sa finance at insurance sectors. Pero kasabay nito, ang napakataas rin na gastusin. Halos lahat ay imported mula sa pagkain, gamit, at kahit sasakyan kung kaya't mahal rin ang pamumuhay. Hindi sapat na tax-free ka lang. Kailangan talagang malaki ang kita para maging komportable. Sa kabila ng mataas na presyo, matatag rin ang ekonomiya ng Bermuda.
maliit ang populasyon, kontrolado ang sistema, at mayroong maayos na mga public services. Isa itong malinaw na halimbawa ng bansang hindi umaasa sa dami ng mga mamamayan, kundi sa high-value industries. Number 3. Monaco. Pangatlo naman sa ating listahan ay ang isa sa pinakamarangyang bansa sa buong mundo, ang Monaco. Mas maliit pa ito kaysa sa ilang lungsod, pero kilala bilang tirahan ng mga milyonaryo at bilyonaryo. At ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit sila lumilipat dito ay sa simpleng rason: walang income tax dito. Hindi mayaman ang Monaco sa natural resources. Wala silang langis o malawak na lupain. Kaya noong unang panahon pa lang, napagtanto ng kanilang gobyerno na kailangan nilang maging kakaiba para mabuhay. Ang solusyon? Gawing tax haven ang bansa. Sa pamamagitan ng pagtatanggal ng income tax, inakit nila ang mga mayayaman mula sa iba't ibang panig ng mundo para dito mag-invest. Kahit walang income tax, kumikita ang gobyerno ng Monaco sa real estate, luxury tourism, casino, at banking. Isang apartment pa lang dito ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Sa bawat transaksyon, may bayaring napupunta sa estado. Ang pamumuhay sa Monaco ay hindi para sa lahat. Isa ito sa pinakamahal na lugar sa mundo. Pero kapalit nito ang mataas na seguridad, maayos na sistema, at tahimik na pamumuhay. Ang ekonomiya ng Monaco ay maliit pero napaka-stable. Isang bansang napatunayang pwedeng umunlad sa pamamagitan ng strategic positioning. Number 2. Qatar. Pangalawa naman sa ating listahan ay ang bansang Qatar. Isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo pagdating sa GDP per capita. Katulad ng UAE, wala rin itong income tax at ang dahilan ay dahil mayaman ito sa mga natural resources, lalo na ang natural gas. Ang Qatar ay isa sa pinakamalaking exporter ng liquefied natural gas sa mundo. Dahil dito, napakalaki ng kita ng gobyerno. Sa halip na ipasa ang pasanin sa mga mamamayan, ang estado mismo ang gumagastos para sa karamihan ng serbisyo. May subsidized healthcare, education, at utilities para sa kanilang citizens. Para sa mga expats, kaakit-akit ang Qatar dahil buo nilang natatanggap ang kanilang sahod. Mataas ang sweldo, moderno ang mga lungsod, at ligtas ang pamumuhay. Ngunit may kapalit din ito. Mahigpit ang batas, limitado ang permanent residency, at kontrolado ng gobyerno ang maraming aspeto ng buhay. Ang ekonomiya ng Qatar ay centralized at state-controlled dahil maliit ang populasyon pero napakalaki ng kita. Nagiging posible ang isang sistemang halos walang direktang buwis sa mga mamamayan. Number 1. United Arab Emirates o UAE. At sa number 1, ang pinakakilalang bansang walang income tax ay ang bansang UAE. Para sa maraming tao, ang UAE ang ultimate example ng tax-free living na may modernong lifestyle. Nagsimula ang yaman ng UAE sa langis at gas. Ngunit sa halip na umasa lang dito, ginamit ng gobyerno ang kita para magtayo ng diversified economy. Ngayon, malakas ang turismo, aviation, real estate, banking at tech sector sa bansa. Ang kawalan ng income tax ay naging malaking advantage para makaakit ng global talent at investors. Sa pamumuhay, hindi maikakaila na mahal ang renta at lifestyle sa mga lungsod tulad ng Dubai. Pero dahil walang tax sa sahod, mas malaki ang net income ng mga nagtatrabaho rito. Kaya maraming OFW at expats ang nakakaipon kahit mataas ang gastos. Ang ekonomiya ng UAE ay patunay na kapag may malinaw na plano at diversified income streams,
posibleng patakbuhin ang isang bansa kahit hindi kinakaltasan ang sahod ng mga mamamayan. Kung titignan mo ang 5 bansang ito, mapapansin na hindi aksidente ang kawalan ng income tax. Maliit ang populasyon nila, malakas ang pinagkukunan ng kita, at centralized ang pamamahala. Ang tax-free system ay hindi lang regalo. Ito ay bunga ng strategic decision at magandang pamamahala ng kanilang gobyerno. Ikaw kaibigan, nanaisin mo rin bang tumira sa isa sa mga bansang ating naitampok sa videong ito? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Brightal PH and see you on my next video. Peace out.